Wala ka naman political content, right? Most of my jokes po, political siya pero hindi siya direct. Ang goal ko lang din talaga is maging algorithm starter. Pag may nabanggit akong anything about it, about the issue, pwede kasi yung mahugot yung algorithm. Yes. Botohan niyo po si Bangsilon. Basta maging makatao lang. Kasi kapag naging makatae, babaho. Ikaw ba ganyan ka ba sa totoong buhay, sa maybe sa love life or sa pamilya mo per se? Hindi ko alam kung gets nila ako, pero makulit ako sa bahay. Simula pagkabata ko, pag pinapagalitan ako ng nanay ko, may mga times na pinipilit ko talagang maglungkot-lungkutan, pero natatawa talaga ako. Pinalaki po din kasi ako na sinasabi sa akin ng parents ko na walang magagawa ang luha mo. Na parang hindi lahat ng bagay iiyakan mo na lang. Pero at some point, okay lang makaramdam. Minsan okay lang umiyak. Pero kasi sa panahon sa Pilipinas ngayon, marami ng tao yung dinidisregard nila yung lungkot nila. Hindi mo masasabing just sit with it. Yan, kaya din ako nag-withdraw from motivational kasi yun ang hindi ko kayang sabihin. Just sit with your emotion. Lalo kapag nasa Pilipinas ka. May mga times sa buhay ng Pilipino na wala silang magagawa kundi tanggapin yung sitwasyon nila. Kunwari, iiyak ka sa CR lang. Pero pagbalik mo, dapat trabaho ulit. Ano ba ang definition nga sa'yo ng buhay habang buhay? Feel life, live life as much as you can. Iba-iba tayo ng definition ng life. Pero ano nga ba talaga yung nagbibigay sa atin ng life? May free will kasi tayo. So, depende sa atin. Kaya ako naman po, personally naman, ang pinili kong way para maramdaman ang life, I seek God for And me. then sinabi mo, God gave us free will to choose the kind of life we want to live. And yun po yung gift niya sa atin. And kapag in-embrace mo siya, hindi lang happiness yung makukuha mo, which is life. Ma-appreciate mo yung life itself. Kasi ang dami-daming nangyayari sa buhay and it's part of life. May part kasi na madali ang buhay kung titingnan mo siya na madali. Mahirap ang buhay kung titingnan mo siya mahirap. Kapag wala ka ng oras para ngumiti, parte yun ng buhay. Parte ng buhay ang malungkot. Lalo ngayon kasi may Lord na ako sa buhay ko. Hindi ko siya masabing, eto na yun. Mahirap mabuhay. Kung siguro titingnan natin financially, mahirap pa mabuhay. Pag sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin siya as mindset lang, depende sa tao yun. Depende kung anong klaseng tao ka, kung saan mo siya titingnan. Si Derek may kasabihan ka, di ba? Life is unfair. Until I make life fair for me. Yes. Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga folks, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax lang tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over Whiskey. Welcome to Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Derek J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo. Tonight is a very special night, but of course, we wouldn't forget to acknowledge Q Studios. Maraming salamat for allowing us to use your space. Direct tonight is, sabi ko nga, special. And sana talaga maraming mapulot na aral. Diba? Kasi life lessons over a glass of whiskey tayo. But Direct J, just to introduce our guest for tonight, very simple lang. Our guest for tonight is a content creator, also known as Bangsilor. Ladies and gentlemen, mga ka-whiskey, let us all welcome Din Altiche. Welcome to my podcast. Welcome. Ha? Teka, Podcast pala niya to? podcast namin to eh. Ikaw nandito. Bakit mo ikaw nagsasabi na welcome to our podcast? Ano pong pangalan niyo ulit? Hindi pa pala tayo kilala dito. Ako si Direk Gerald at yan si Brian. Si Brian, oo. Brian. Mm. Okay. Hello po. Hello. Magandang gabi sa'yo. Guys, ang pag-usapan natin is buhay habang buhay. Ang ganda, Brian. Habang buhay, Ako'y sa'yo'y naghihintay. Parang naalala ko dyan yung paint. Ayan. Huwag natin pangalanan yung brand. wag na lang. Pero, ano sa inyo ang take nyo dun sa topic natin na buhay habang buhay o habang buhay? Yeah. Ano siya eh, double meaning siya. Buhay habang buhay is like buhay mo
forever, hanggang forever, or buhay habang nandito ka sa mundo. So, for me, ano yan dapat para sa akin, wala kang sasayangin na oras habang nandito ka. Kasi, yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, kapag nag-intay ka ng perfect moment, baka hindi din dumating yun. Diba? So, parang sa akin, live sa present time, and at the same time, dapat ibigay mo yung best mo every day. Treat it as if it's your last day. Agree ako dyan, direct. Live like there's no tomorrow. Yes. Because there's no guarantee of tomorrow. What happened in the past is the past. Hindi mo na mababago yan. And kung ano man yung mangyayari in the future, we can't really ever predict. Pero what you have right now is the present. That's why it's a gift. Yes. The past is not slow. Kasi... Because it's fast. It's fast. Because it's fast. Oo. Ikaw naman. But on a serious note, I mean, ikaw as a content creator, no? Ano ba storya mo? Paano ka ba na-discover sa social media? I mean, I know, yan yung character mo, but bakit ka nag-decide to be yung character na yan? May kwento ba behind it? May inspirational, ano ba yan, reason? Bakit ka nandyan ngayon? Dapat cue sad music or cue inspirational music, please. Motivational po ako dati. Totoo ba? So, yun ang content mo. You motivate people. Yes. Okay, bakit napunta naman ata sa ganito? Anong nangyari? sa humor. At, Oo. Ano siya, dumating lang ako sa point na kailangan hindi laging nag-a-advise. Parang, we have to teach people how to use brain. Okay. Okay, so ano ba to? May time ba na parang lost ka sa buhay mo nun? Siyempre, you keep on trying to motivate other people. Hindi ba siya nagfa-fly? Kaya biglang naisip mo na why not create a certain character na easy to digest? at makes people think. Oh, easy to digest meaning yung madali lang i-digest hindi dahil trash content. Dahil wala lang kasi kapag masyadong seryoso diba? Nagtanggal na siya ng ng bangs nag-reveal na dito. Si Bangs Pag sila masyado wala ng kang bangs. seryoso, I mean, minsan yung mga tao ayaw nila na masyadong seryoso because it's hard to digest. But at the same time, yung humor mo, I would say, it's kind of dark humor, right? Minsan. Minsan. Oh, Well, nakikita ko yung anyway, content niya eh. nanggaling siya sa may parang, ano ulit yung tanong? Exactly. Hindi. Paano ka napunta dun sa ganyan? Kasi di ba sabi mo nag-start ka as a motivational content creator. Yes. Paano ka Yeah. nag-transition? Nagpa-fly na siya, yung motivational. Actually, nag-worry ako dun sa mga nanonood sa akin na, hala baka bukas, sila, hindi ka na nakaka-motivate. Pero siya, parang nag-go with the flow ako sa sarili ko kung ano yung kaya kong panghawakan habang tumatagal. Kasi, Which is sustainable, no? Yes. Oo. nung motivational kasi ako, nag-worry ako na baka bukas hindi ko na kaya maging motivational. Kasi me, myself, may mga times syempre na hindi ko kayang i-motivate yung sarili ko. Makes sense. Ganon. Tapos, parang dumating din ako sa point na nagkaroon ako ng short-term memory loss. Hindi siya short-term selective memory loss siya. Okay. Pinili mong kalimutan? Hindi siya, Because of trauma ba to? Or? hindi na kasi ako nagpa-therapy. So, Hindi mo na-process. hindi naman sa hindi siya na-process, pero part siya ng naging outcome kung ano yung na-diagnose sa akin before. Okay. Tapos, parang na lang, hindi ako nagpa-therapy. It's because parang at the end of the day, pipiliin ko mag-survive. Tapos, yun ang naisip kong gawin na why not use my humor para tulungan yung... Sarili mo. Hindi actually sarili ko, pero para tulungan din yung mga tao kasi at some point of life, hindi mo sila mamamotivate kung may part na hindi naman logically gumagana yung utak. Tama. Ganon. Tama. Pero siya, aware din naman ako na hindi lahat natutulungan ng content ko. Okay. May mga, ano yung mga comment na tingin mo stands out na either natulungan mo sila or parang nabuisit sila sa'yo? Oo.
Ay, yung parang nag-reflect na lang sa akin. Na parang sabi niya, malungkot daw siya nung, nakita niya yung content ko. Umiyak siya, tapos nakita niya yung content ko, bigla siyang Tawa. natawa, ganun. Oo. Tapos sabi ko, parang okay, it serves the purpose naman for some. Pero ganyan ka ba talaga in real life? Kung ano yung in character ka na, diba? Well, sabi nga natin in character. So most likely, hindi ka ganun in real life. Pero, or meron kang part na ganun talaga sa buhay mo, na ganun ka. Kung paano ka sa Dumating content ako mo. sa life na naging ganun ako, like kung sino si Bang Silor. Like very, lang siya, very nonchalant lang. Dumating ako sa part ng life ko na ganun na mas pinipili kong maging silent lang kahit madami akong pwedeng sabihin. Why? And very random. Why? Why? Bakit ako dumating sa point na yun? Meron ka bang bad experiences or maybe traumatic experiences? Kasi from what I've heard kanina, sabi mo, meron kang na-diagnose sa'yo from the past. So it means for you to be triggered and magkaroon ka ng selective memory, it only means that those memories, you don't want to even remember at all. Yes. Actually, may I can't say it's traumatic, pero malaki yung effect niya sa akin. Okay. Before kasi namatay yung dad ko noon. Tapos medyo din yung company na pinanggalingan ko before. Medyo toxic siya. Hindi ko na lang sasabihin anong company yan. So, pero Ganun ngayon, siya. you're a full-time content creator, Yes. no? Oo. So, ayun nga. So, anyway, so meron ka experience from that company na that triggered you kung ano man yung naging diagnosis sa'yo before. Yes. Okay. So, is it something na do you have to drink medicine or hindi? No, yun po yung iniwasan ko na maging dependent sa medicine. Kasi Okay. parang mindset ko pa rin naman, kahit umabot siya ng moderate severe, mindset ko pa rin na kaya ko mag-survive. You're still in control? Yes. Okay. Grabe, no? Alam mo, Bri, ang something na nakikita ko, yung mga tao talaga na magaling mag-entertain, nagpapatawa, sila rin mismo minsan Malalim yung hugot. Malalim yung Maraming hugot. pinagdaanan. Kaya pala, teka, mukhang naging character Naging ulit. character na muna siya Oo, ulit. ayan na naman siya. Bumabalik Opo, na. okay. Tapos, Oh, so yun lang. sila yung malalim talaga Malalim yung hugot, may mga pinagdaanan. Oo. Kaya siguro, di ba, meron yung parang sa movie, alam mo yung parang mask na naka-frown, tapos may mask na nakangiti. Mm. Parang Joker. Pero alam mo, what's good about her is sinabi niya kanina na si Bang Silor is a part of her talaga. Like at a certain point in her life, ganun na ganun talaga siya. So, at least, she is expressing a part of who she is. Not what the audience want to see from her. Yeah. Right? Yes. Perfect. Pero alam mo, kanina, hindi nagbabagong anyo eh. Ay, oo nga eh, oo. Pero kanina sabi niya kasi off-cam na actually malaking, sabi mo kanina na you were in theater. Yes. Nag-theater ka, di ba? Pero yung ko lang din, linawin ko lang din, yung character is from myself. Pero Yes. yung Bang Silor is from other reason. Oh, Yung could we word know na Bang Silor is from other can we reason. know kung anong reason behind Bangsilor? Bakit naging Bangsilor? Bangsilor? Okay lang po ba? Oh. Okay lang. Walang nakikinig. Di, ano Type up siya? lang. Wala nakikinig. Na- Walang makikinig nito. Yung pangalan na Bang Silor kasi nakuha ko siya sa yung since medyo na nga ngayon, sobrang ingay na ng corruption sa Philippines. Gets. Yes. Tapos sobrang nonchalant lang ba na marami tungkol sa corruption. Bang Silor. Oh, boto niyo po si Bangsilor. Pero okay, wala ka naman political content, right? Most of my jokes po, political siya pero hindi siya direct. Indirect siya. Indirect. Kaya kailangan mo talaga mag-isip para makuha mo yung joke niya. And okay. siya, parang ang goal ko lang din talaga is maging algorithm starter. Pag may nabanggit akong anything about the issue, pwede kasi yung mahugot yung algorithm. Yes. Correct. Okay, good. Pero yun nga, babalik ko sa tanong ko na tingin mo ba laking tulong din ng experience mo sa theater sa kung ano tong nasa harapan Tong namin persona ngayon? na to. Oo. Yes.
Okay. Ano masasabi mo sa sarili mo? Ayan na mo. Perfect. Ayan, balik na po siya sa dati. Balik na siya sa dati. Okay. Normal na ulit. Okay. Perfect. Ano po siya, masaya din kasi parang pag in character ako, alam ng mga tao na iba yung kausap nila. Katulad niyo po. Oh, Okay? Okay. Siya na yan. Ano siya, masaya siya in a way kasi gusto ko pa rin tumuloy sa pag-arte. Gusto Pero- mo maging artista? At the point in your life ba, ginusto mo maging artista or no? Yes. Parang pinangarap ko talaga siya. Gusto ko Okay. maging artista. Tapos, since nagpahinga nga po ako sa pag-arte, parang gusto ko pa rin siya ituloy. So, eto na yun. Ito Okay. yung way niya. Pero alam mo, ito nai-imagine ko lang, like one day, if you continue doing this, there's a possibility na whether it's TV series or movie na makukuha. Kasi marami na content creator ngayon. Nee, correct, As long correct. as pasok yung branding mo sa gusto, Tama. hinahanap nila. 'Di ba? Nakikita mo, na-imagine mo ba, Derek, nasa pelikula siya, tapos nakatayo lang doon siya, magkasabi siya ng awkward na joke. Di ba? Parang, pwede. Nako, bride exot na naman. Ito na. Ayan na naman Ito tayo. na. Ay, mahirap Pwede na naman. po ba yun? Nakaganto lang ako. Ayan, pwede naman. Kapag ba? Ha? Kapag ba? Ano yung kapag kapag ba? ba? Kapag ba? Yun lang po yung linya ko. Ayun lang kapag ba? ba? Oh, kapag ba? Okay. Oh, gets namin. So, ang ano ko lang, di ba, ang topic natin is buhay habang buhay. No? Now, do you see yourself doing this habang buhay hanggang tumanda ka, magkapamilya ka? Yan ba ang nakikita mo sa sarili mo? Yes. Hindi ka napapagod na ginagawa mo yan? Hindi po. Yes. Kapag ba, tinignan mo ang litrato, magiging pasipiko ka. Kasi, Pacific. Pacific. Picture. Pic. O, di ba? Di ba, Pero nakikita ko naman po na hindi ako napapagod umarte. Napapagod akong umarte in a way na kapag yung sa environment hindi maganda. Gets ka Doon na. ako napapagod. Pero yung pag-arte, mahal ko ang pag-arte. Mahal ko po yung pagpa-perform ko sa entablado before. We can Sobra. feel it, actually. We can feel it. No. I think a lot of the people who truly understands and has the capacity to think Yeah. would see beyond just the superficial or kung ano nakita niya sa'yo Yeah. sa social media platforms mo. Pero ikaw ba ganyan ka ba sa totoong buhay, sa maybe sa love life or maybe sa magulang mo or sa pamilya mo per se? Ganyan ka rin ba sa Makulit kanila? ka ba Makulim talaga? Nagigets ka ba nila? Hindi ko alam kung gets nila ako, pero makulit ako sa bahay. Simula pagkabata ko, pag pinapagalitan ako ng nanay ko, may mga times na pinipilit ko talagang maglungkot-lungkutan, pero natatawa talaga ako. Yeah. Mga ganun. Kasi parang, pinalaki po din kasi ako na sinasabi sa akin ng parents ko na walang magagawa ang luha mo. Uy, ang ganda nun. Ang ganda nun. Paki-explain mo yan. Gusto na Bakit Maria, nila- walang magagawa bakit- ang luha ang mo. luha mo? Bakit? Na parang hindi lahat ng bagay iiyakan mo na lang. Pero at some point, kaya ako nagkaroon ng bangsilor, ng mga bangs ngayon, na parang okay lang makaramdam, okay lang na ma-feel mo na yung lungkot. Minsan okay lang umiyak, pero kasi sa panahon sa Pilipinas ngayon, marami ng tao yung dinidisregard nila yung lungkot nila. Hindi mo masasabing just sit with it. Yan, kaya din ako nag-withdraw from motivational kasi yun ang hindi ko kayang sabihin. Just sit with your emotion. Lalo kapag nasa Pilipinas ka. May mga times sa buhay ng Pilipino na wala silang magagawa kundi tanggapin yung sitwasyon nila. Kunwari, iiyak ka sa CR lang. Pero pagbalik mo, dapat trabaho ulit. So, Tanong. tanong. Ganun talaga, kinikim-kim talaga. Tama. Matanong ko lang sa'yo. Dahil buhay habang buhay ang topic natin, mahirap ba ang buhay para sa'yo? Siguro in different ways. May part kasi na madali ang buhay kung titingnan mo siya na madali. Mahirap ang buhay kung titingnan mo siya mahirap. Kapag wala ka ng oras para ngumiti, parte yun ng buhay.
parte ng buhay ang malungkot. Pero hindi ko siya masasabi na mahirap ang mabuhay. Ngayon, lalo ngayon kasi may Lord na ako sa buhay ko, hindi ko siya masabing eto na yun, mahirap mabuhay. Pero kung siguro titingnan natin financially, mahirap pa mabuhay pag sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin siya as mindset lang, depende sa tao yun. Depende kung anong klaseng tao ka, kung saan mo siya titingnan. Ganon. Si Direk may kasabihan ka, di ba? Life is unfair. Until I make life fair for me. Yes. No? Yes? Alam mo, pero ako, speaking about, kasi buhay habang buhay. You know, and in English, what's it like living while you're still alive? Like, what does it mean to actually feel alive? Right? And feeling alive could mean a lot of things I agree. for everyone. And sometimes, it's finding that spark eh. And sabi mo nga kanina, na para bang binibigyan ba ng chance sa sarili mo to feel, maybe to feel like, not just like the lows not just the lows but the highs as well. So sometimes ako, kapag alam mo yun, everything is happening all at once, alam ni Direk yan, I give myself the chance to still daydream. Ano na ba ako ngayon? Being grateful, and what am I looking forward pa na gusto kong mangyari sa buhay ko? Does that in a way help you as well, na para bang nagde-daydream ka, ano pa kayang posibilidad? Para lang ma-maintain mo yung state of mind mo na tutuloy-tuloy lang ako. Sa akin, siya, paano ko na-maintain na itutuloy-tuloy ko yung Kasi life ko? everyday naman, ang ibig sabihin ni Bri, hindi everyday masaya ka. Sabi mo nga, kaya hindi mo na-sustain yung, yung Kasi minsan motivation ang coping is like, yun nga, pag may nangyari siya masama, punta ka ng CR, iyak ka, tapos show up ka ulit. Diba? Pero ano yung ginagawa mo para maramdaman mo yung excitement na gigising ka ulit or gagawin mo to ulit bukas? Okay. Kunyari- Very, po kasi ako, very makajos ako. Tao. okay. Like, very spiritual ako. Hindi ako religious, pero like, nag-seek ako kay Lord talaga. Parang every time na malulungkot ako, kunwari, kasi may down talaga tayo. May araw na sobrang down. So, ang ginagawa ko nun, nagpe-pray ako. Every morning yan, nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng Bible. And kapag naramdaman ko na sobrang down ako ngayong araw, mag-ano muna ako, parang ihiwalay ko muna yung sarili ko to everyone. Kasi mahirap yung makisalamuha ka sa tao na Negative malungkot. energy. Yes. Hindi, pero how do you perform kapag yung araw na yung sample, kailangan pumunta dito sa Q Studios, kailangan mo mag-content. Okay. Nakaschedule siya eh. Yeah. Ang tanong ko, paano yan kung that morning itself, ang daming nangyari, hindi maganda. Papunta ka pa lang dito, let's say may na-cancel na ini-expect ka na deal, or what if nabangga yung sinasakyan mong sasakyan, nakaaway mo si mama, si papa, how do you go on with the show? I communicate lightly as I can. Parang, paano ba? Kunwari, sige, sabihin natin kailangan ako sa event na to. Nabangga yung sinakyan kong or nabangga yung sinakyan kong car. Oh, whatever it is. Ganon. Oh. Tapos, parang, sasabihin ko lang sa kanila, and yes, na yun, nakaka-down yun for me, pero kailangan ko pa rin i-communicate sa tao kasi very important siya. Kasi hindi naman lahat ng nangyayaring masama sa mundo, it's all about you. Ay, ang ganda nun. Sometimes, it's all about whatever, kung ano man yung nasa mundo, nasa paligid mo. Hindi lang ikaw yung tinatakbuhan ng mundo. So, as much as you can, talk to other people lightly, not emotionally. Ang interpretation ko is communicate and let them know para What's lang din happening. what's happening para Yeah. may context. Na Yeah. kung hindi ako makapag-perform ng 100%, 40% lang kaya ko ibigay, ito na yung best ko for today. No. I can still give my 100% when it comes to that point. Pero, what I mean is, kunwari, madadelay ako, I have to tell them. Mga ganong bagay. Parang out of respect din. Yes, out of respect to other people. Pero, yung emotion ko,
akin na yun. Kaya ko siyang i-handle. Ang galing naman nun. Kasi whatever happens, yung kaya mong kontrolin is yung kaya mong ibigay sa ibang bagay eh. Which is yourself, your actions, and your emotions. Galing ha. Ganon. Motivational speaker din pala ito. Motivational. Hala, Naisip ko. dati pa po yun. I mean, hindi. Listening to you right Ako now. na nahawa sa energy niya. Ako na nagpapatawa ngayon. But listening to you right now, I mean, obviously, people who would listen to this will not just laugh, diba? But also take something good from you, diba? And listen to you as someone na, hindi ka madalas naririnig si Dean na nagsalita na ganito. Pero Malalim pala. sa episode na to, marami ako napulot na aral. Diba? Diba? Pero, ang tanong ko lang sa'yo din, ano bang definition nga sa'yo ng buhay habang buhay? Paano mo siya ina-adapt sa sarili mong buhay? Feel life, live life as much as you can. Yun yung akin. Kasi iba-iba tayo ng definition ng life. Pero ano nga ba talaga yung nagbibigay sa atin ng life? May free will kasi tayo. So, depende sa atin. Kaya ako naman po, personally naman, ang pinili kong way para maramdaman ang life, I seek God. Ang ganda. Ganon yung ginawa kong way for Ganda me. ng sinabi mo. God gave us free will to choose the kind of life we want to live. Yes. And yun po yung gift niya sa atin. And kapag in-embrace mo siya sa sarili mo, hindi lang happiness yung makukuha mo, which is life. Ma-appreciate mo yung life itself. Kasi ang dami-daming nangyayari sa buhay and it's part of life. I love that. It's embracing not just the good, but also the not so Yes. good ones or the bad ones. Yes. Because it's part of life. And how can we enjoy life to its fullest if ang gusto lang natin maranasan ay Is yung mga masaya. gandang bagay, Yes. yung mga masasaya. What are you right now if you don't have pain in life? Tama. Pain, struggle, challenges. Ako kasi ang definition sa akin ng buhay habang buhay is being with the people that I love and doing the things that I love to do for myself. Like for example, pursuing my passion, experiencing different things, yung mga unusual things. Like kunyari, you get to travel to another country na first time mo naranasan. Parang ang feeling sa akin nun is para ako sumakay na roller coaster. Para kung nakita yung first time ko nakita yung crush ko. Alam mo nung bata ka, na yung pag sa school, yung hindi mo pa alam yung ibig sabihin ng crush, pero nakita mo si crush nung elementary ka. May feeling. Tapos may feeling, tapos May parang may butterflies butterfly. in Hindi your ko alam stomach. kung- Oo. So ganun ko tinitreat ang buhay, Bray. Na parang, I have to build something. Build until maging proud ako doon sa binild ko. Whether it's family, it's friendship, it's work, whatever it is, as long as I'm passionate about it. Yun yung para sa akin, buhay habang buhay. Passion. Anong masabi mo sa passion? Kapag ba pinasa, ibig sabihin, pasyon. Wala akong bangs. Wala siyang bangs, pero di ba? Kaya mo ba yun? Ganun kabilis mag-isip, di ba? pag ba pinasa? Ano pinasa? Pasyon. Yun. Pero sa mo nakukuha yung mga inspirasyon mo na yan? Ano, I mean, gaano kabilis mo naiisip yung mga bagay na yan? Napakabilis. I don't know. Kaya din po ako nag-motivational before kasi pag nasa theater naman ako, nasa comedy ako eh. I mean, comedy roles yung binibigay sa akin lagi. It's either comedy drama, comedy romance, mga ganun. Kaya naging motivational ako dati. And syempre, gusto ko rin naman tulungan yung mga tao and as well as myself. Pero yun, nakatulong yung, pagbabasa. Yun ang hilig ko kasi talaga. Pagbabasa. Pero hindi ako literate like kunwari, kailangan kong maging speaker, ganyan. Hindi ako literate, makikipag-usap ako ng casual. Pero ikaw ba, pag nagpa-perform ka ngayon, let's say, on a big crowd, may daga pa ba? Kinakabahan ka pa? Yes!
Sa Until mga now? introvert, ang feeling nun para kang nadjejebs bago ka tumungtong ng Oh, stage. wow. Talaga? Yeah, Yes. introvert ka. Opo, introvert Parang po di ako. halata, ano? May ano yan, may ano ako, minsan nga parang tutungtong na ako sa stage, kailangan ko pa magbanyo. Kasi parang, parang lalabas na yung kaba ko, which is nagiging jeb siya. Parang ganun yung pakiramdam. Pero hindi, pag si CR ako, iihilang ako, ganun. Galing, galing. Ano? So parang I guess, Brian, no? Sa buhay, iisa na nararamdaman ng mga tao when they perform, regardless if it's public speaking, it's a podcast, it's acting, whatever it is, meron kang fear kung tatanggapin ka ba ng tao o hindi. No? Kasi you're- It's a you're- normal feeling. Yeah, and you're in the pursuit of a higher version of you eh. Yeah. 'Di ba? May And ano po ako parang may tumatak sa akin na even the greatest fighter nakakaramdam ng takot. Uy, ang ganda nun. Ganon siya. Pero ako naman, kinakabahan ako pag papunta na akong stage kasi ang daming tao, ang daming mata nakatingin sa akin. Pero once na nandun ka na sa sa pag-arte, hindi ko na sila nakikita. Nakikita ko na lang yung ilaw. Na parang Tapos after mga 2 to 5 minutes, wala ka ng nervous. Normal na, no? nawawala siya actually. Kasi bago ako tumungtong, parang kailangan kong ilabas si Dean sa katawan ko. Kasi pag yung character na yung nasa ko, nasa Nag-take over. yung nag-take over, wala na, full na yan, yung character na. How do you know na nag-perform ka ng tama? Kapag hindi mo nakikita yung audience, Tsaka pag ninervyos ka ba, would you say na mas nag-iiba yung performance mo kapag may daga? Or mas nagpa-perform ka ng tama pag hindi ka ninenervyos? pag ninenervyos ako, it's part of the performance. Kapag hindi ako ninenervyos, may mali. Ganun yung pakiramdam ko, may mali. Parang very aware ako sa lahat. So would you prefer performing sa isang grupo na lahat kilala mo or lahat hindi mo kilala? Saan ka mas magkakaroon ng kaba? Both lang Same lang? Same lang po. Kasi hindi rin ako sanay na pinapanood ako ng mga kakilala ko. Like, I mean, may mga friends ako sa theater, pero hindi yung, kunwari, yung parents ko, yung family ko nanonood sa akin. Yeah, parang one time may nanood sa akin, yung mga pinsan ko, ganon. Pero hindi ko sila nakita sa stage. Nakita ko sila after na. Okay, pero ang tanong ko sa'yo, ito, gagantihan ko to, Bray. Sige. Ano Tingnan yan? natin kung anong Ano yan? iba, Sabihin. kung gaano kabilis utak nito, testingin natin. Sige. Pag may tiyaga, Sasagutin ko yan? oh, Pag may tiyaga, may nilaga. yun nga yung sasabihin ko. O, wala ka bang twist doon? Isipan mo daw ng twist. Ganon. Pag may tiyaga. Pag may tiyaga, buhay ka. Kasi, Kasi nagtsatsaga ka eh. ginawang niliteral naman pala nito. Tinuruan po ako. Wait. May sabihin ako. Kasi wala siyang bangs. Subukan mo, kabit mo yung box Hindi, mo. kasi alam mo, sabi nga direct, diba? Pag nag-take over na. Sige, okay. Pag nag-take over na. Ulitin natin yung si tanong. Bangsilor. Ulitin natin, ha? Sige. Diba? Pag nag-take over na, tsaka siya... Bangsilor. Ayan na, sige. Bangsilor, may tanong ako. Ang kasabihan na paborito ko is pag may tiyaga, may nilaga. Kung may nilaga, ano ito? Ibig sabihin, hindi Friday. Hindi Friday. Ibig sabihin, hindi niluto, hindi fried. Di ba? Try mo, ikaw magtanong. Kung mag-get si Bright, kayong dalawa naman. Sige. Bakit kulay blue ang langit? Kasi, kakulay siya ng kaluluwa. Asol. Asol! Grabe! Bri, believe ka na. Gaano kabilis ang utak pag in character, di ba? Oo nga. Ito na, nagiinit na siya. Okay. Ito naman. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ano sasabihin mo sa akin? Kung ipapayuhan ka ba niya? Ganon. Ano daw mapapayang mo sa kanya? Dagdagan mo si Vice Dagdagan mo si Vice. Vice. para advice. Advice! Teka muna. Alam mo, hindi ko kinakaya katalinuhan ito. Okay, ang tanong ko, since in character ka naman,
Saan ka ba nila mapapanood? Sa sa TikTok, pwede sa TikTok, sa Facebook, Instagram. Dean Altiche, pwede na rin sa YouTube. The Bangsilors. Kung ayaw nyo ako panoorin, diwag. Oh, yun. Oh, diwag mo, di ba? So, well, sa mga creators na nag-uumpisa or sa mga taon, let's just say na wala sa magandang posisyon ng buhay nila or gusto lang nila maging magaan ang pakiramdam nila, ano masasabi mo sa kanila? Pagaanin nyo. Yun pala, hindi niya na problema yun. Sabi Bakit niya. kanya ka lang problemahin? Gawin nyo yung mga gusto nyong gawin. Hindi para gumante. Gawin nyo yung mga gusto nyong gawin. Hindi para yumaman. Gawin nyo yung gusto nyong gawin kasi gusto nyong gawin. Habang buhay. Buhay. Habang buhay. Masarap mabuhay. Basta maging makatao lang. Kasi kapag naging makatae, babaho. Oh, yun. So, mga ka-whiskey, mga ka-low-barkada, sana marami kayo napulot kasi kapag ka hindi ka naging makatao, magiging makatae ka. ha? And with that, And with that, sana marami kayong napulot na aral, hindi lang tae. sa episode na to. Brian, Sabi nga nga nila, pag pag naka-whiskey ka, mas open ka. Always stay pogs. Cheers. Ay. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lamesa at intablado.